Good day everyone! Hello guys! Kamusta kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan sa mga oras na to. And kung ako yung tatanungin nyo, okay naman. Ayan. So, dito pala nilipat ko yung aking mga imported aglaonimas dyan, sa part na yan. Kasi dun sa pinaglalagyan nila, hindi kasi sila nakakakuha doon ng sunlight. Ang nakukuha lang nila doon, bright light lang. So, naobserbahan ko kasi yung kalahati nila, nilagay ko dyan kasi dun sa dating pinaglalagyan nila, lagi kasing natutumba. So sabi ko, ilipat ko muna sila dito para mas safe. Kasi syempre, kapag laging natutumba yung ating mga plants, nai-stress din sila. Ayan. So, naantala yung growth nila. Kaya minsan, ang iba nababansot or ang iba nga, minsan nalulusaw na. Ayan. So, ito pala, kaya ako nilipat dito para nakakuha sila ng proper sunlight. And sabi ko kapag sunod-sunod naman yung ulan, pwede ko naman silang isilong. Ayan. Kasi parang napansin ko, parang sumigla sila dito. Gusto nila. Kasi 'di ba takot ako na maarawan si itong mga ating mga imported aglaonimas kasi nga sensitive sila. Hindi katulad ng mga common natin. So ito pala si Red Hong yan or Red Onyamani. Matamlay din siya kapag ganyan yung dahon niya and may pa-new leaf. So uproot natin baka kasi na-uproot ko na to nung dati, wala naman siyang fungus. Pero para mas sure tayo, i-approve natin. Kasi katulad nito ni Big Roy, ito, magti 3 months na simula nung na top cut ko and hanggang ngayon wala siyang progress yung pala, kaya may fungus pala siya sa ibaba ng stem niya. Ayan. So ibababad ko muna siya mga 24 hours siguro. So ayan, tingnan nyo. And after 24 hours, sana hindi ko makalimutan bukas, itatanim ko agad. Siguro naman nakababad na siya ng matagal dyan. Siguro naman hindi na siya anuhan ng fungus. Ayan inaprot ko na. Wala talaga. Pero ang gagawin ko din dito kay Red Hongyan, huhugasan ko muna. Tapos, ibababad ko din siya dyan sa fungicide. Kasi kahit nilagyan ko ng ganito, wala. So, baka may fungus yan sa loob. Kasi akala natin okay sa labas. Tapos, yun pala, may fungus pang nakakapit sa kanila. Ayan. Kasi, ganyan din ginawa ko dito kay 9 karat aglonema. Hindi ko na siya naipakita sa inyo. Balik kasi ang nangyari dito, matamlay siya. Sabi ko, siguro weeks na, 2 weeks. Wala pa din prag. Sabi ko, ba't matamlay? So, inaprot ko, tinignan ko. Wala namang problema sa roots niya. Pero, to make sure, binabad ko siya sa fungicide ng magdamag lang. Tapos, sabi ko, sana maging okay siya. Kasi first time kong gawin yun. Kaya sabi ko nga sa inyo guys, dapat lagi kayong may fungicide. Kasi siya yung kasi 'di ba, yun yung kalaban ng fungus. Kasi yun naman yung fungus kasi ang laging umaatake sa aglonema natin. So dapat mayroon tayong pangontra sa fungus. Yun yung fungicide. Mura lang naman siya guys. Meron sa online o pwede kang bumili sa mga store na mga tawag diyan. Basta sa mga mga abono, meron yan diyan. So ito, kailan ko ba ito siguro mga 2 weeks na to, 3 weeks. Na busy kasi ako guys kasi 'di ba sabi ko na-hospital si mama and medyo ngayon ko sila natutukan, pero pag dumarating ako guys, lagi ko naman silang chine-check kasi nga hindi natin masabi kasi minsan may nakakasalising mga uod kahit hindi breeding season nila, may nakakasalisi yan.
Kasi kahapon nga nung tumitingin dito may nalaglag, may uod pala. So ito na nga, binabad ko siya, mga 12 hours lang yun, kasi magdamagan. Ang alam ko noon, naalala ko, aalis ako kinaagahan nun. So, tinanim ko agad. Sabi ko baka malimutan ko. Ayan. So far, okay na siya. Kasi tingnan nyo, may papahusbong ng dahon. So, kaya ako nasabing may fungus guys. Kasi itong black na to, oh. Ayan. Yan na yan. Na fungus na yan guys. So, buti na lang nag-survive. Naagapan natin. And itong si hong niya, hugasan ko din, ibababad ko na dyan sa fungicide. So, i-update ko na lang kayo guys kung ano nangyari, kung naging okay ba sila, kasi ito si 9 karat ko, yung ginawa ko na binabad ko for mga magdamag lang. So far, naging okay siya. Ayan. Kasi medyo pricey yung nabili ko siya ng 250 pesos. So, syempre, para sa akin mahal na yan, kaya sayang naman kung malusaw lang siya. And dati talagang amazed na amazed ako sa mga karat variety. Meron pa tong 10k, ano pa, 40k variety. Ang ganda kasi ng foliage ng mga dahon nila guys, kaya sabi ko, uy, parang gusto ko din magkaroon ng ganyan. Kahit isa lang sa kanila, okay na. Okay na ako dito kay 9 karat. Sana mapalash ko siya and mapadami ko din. Ayan. Kasi sabi ko sa inyo, kapag mga imported aglaonimas, talagang sensitive sila. So, siguro ito medyo okay na kasi nakapag ano naman sila dito sa climate natin, nakapag-adjust na sila. Kasi hindi naman to mga bagong varieties ng aglonema, 'di ba, yung mga dati pa to. So siguro mga propagation na nila to and dito na lumaki sa atin. So ayan. Tas 'di ba guys, yung na-upload ko dati, ito yung may madaming kuto. Ayan, kaya yung tinanggalan ko mga kuto, check ko nga baka may natira pa. Ayan, parang sign talaga nagka-fungus kapag yan may mga black. Ayan, buti wala na. So, sana hindi na bumalik. Kasi naman, alam nyo naman, kapag nagka-fungus ang aglonema natin, kapag hindi natin naagapan, malulusaw sila. Ayan. So, hindi ko na pala guys papahabain tong video na to, and magpapasalamat pala ako sa aking mga new subscriber. Thank you so much. And yung hindi pa pala nakakapag-subscribe, please subscribe, like, comment, and share po. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. Ayan, namamalat na ako guys. Kasi medyo pagod pa nung nakaraan. So, ingat kayo lagi. See you on my next vlog. Thank you for watching. Bye-bye.